absorb tayong lahat sa krisis na nangyayari sa atin, lalo na sa bansang ito. Sobrang taas ng gas, wala nang naiuwi ang bawat mga driver, konduktor, lalo kaming nahihirapan. Naapektuhan lahat ng pamilya. Transportation expense malaki. Kaya pag dinadala yung mga produkto or kalakal, tumataas din yung capitalization namin. Ngayon nga po, mahal po yung gas, tapos naapektuhan po yung mga gastusin namin. Yan ang number one pinag-aawayan. Kasi bayaran tubig, ilaw, pagkain. Sa patindi nga ng patinding krisis na nagaganap ngayon, napakahalaga na mapanatiling matatag at matibay lalo na ang bawat pamilya. Kaya naman, ang Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay ganoon na lamang ang pagpapahalaga sa bawat pamilya. Kaya ngayong Holy Week, minsan na namang isinagawa ang taunang pagtitipon ng bawat pamilya, ang Living Like Jesus Family Camp. Kaya nito lamang ika-2 hanggang ika-5 ng Abril ay muling nagtipon ang pamilya sa lugar ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries God's Dwelling Place. Bago pa nga magbukang liwayway ay dumagsana sila sa campsite, bitbit ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Kagaya na lamang ni Nanay Rodora na isa sa pinakamaagang dumating sa nasabing lugar. Kami po'y galing ng Taguig City. Dumating po kami kanina, mga 1:00 ng madaling araw. Dahil po sa pananabik po namin sa ating Diyos na buhay. Nananabik po kami sa gagawin ng Diyos dito po sa family camp. Ganoon din si Tatay Carlos na taga Bulacan. Isa umano siya sa gumaling sa naganap na anibersaryo ng Oras ng Himala at ngayon nga ay ang unang pagkakataon na siya ay makadalo sa walang katulad na gawain. Kami galing pa ng Bulacan. Alas 12 na kami umalis. Dumating kami rito alas 4 ng umaga. At pagpatak nga ng alas 7 ng gabi hanggang sa mga sumunod na araw ay naganap ang iba't ibang aktibidad dito. Mula nga sa Living Like Jesus Family Bonding Night na sa kauna-unahang pagkakataon ay naganap ang aktibidad na ito, handog ng ministeryo para sa bawat pamilya. Dito ay nabigyan ng kasagutan ang lahat ng katanungan patungkol sa kadalasang nagiging problema sa loob ng bawat pamilya. Sobra ako nagpapasalamat dahil yung mga dati kong tanong ay nasagot na about sa sitwasyon ko. Marami po akong tanong pero dito ko po naliwanagan. Nakarelate ako, sobra-sobra talagang blessed na blessed na blessed na blessed na blessed ako! Sobra-sobrang blessed talaga! Eye-opener po siya sa akin and it's a new experience for me and it made me want to become a better person. Parang ganun po. Parang gusto ko po magkaroon ng change sa sarili ko after that. Open naman po ako and willing po akong i-continue yung journey na to. So I'm very blessed and grateful po talaga na na-experience ko to. At pagdating ng umaga sa unang araw ng Living Like Jesus Family Camp 2026 ay naganap naman ang water baptism na kung saan bumukas ang kalangitan at bumaba ang dakilang pagdalaw ng Diyos sa bawat isa. Dahil nanggaling ako sa ibang church, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Dito, randam ko kung paano kumilos ang Panginoon. Kanina, pagpila pa lang, napapaiyak na ako. Naranasan po natin habang naglalakad po tayo papunta po ng pool. Yung luha po natin tuloy-tuloy po kasi andun po yung
pagdalaw ng Lord sa buhay natin. Sa totoo po matagal ko na rin pangarap mabautismo talaga. Last 2023 pa Blessed na blessed po kasi 5 taon ko pong hinangad mula nung makakilala po ako sa Lord. Nung nilublob ako sa tubig leg ko pa yung nahugasan ng todo at nang iahon ako hanggang ang pangangatawan ko. Malaking pinagbago ko para sa sarili ko Ito po yung napakalaking blessing, priceless and meaningful po kasi birthday ko po, kinaumagahan po, bago po kami ma-water baptize po. Hindi nga dito natapos ang pagdalaw ng Diyos, kundi ito ay nagpatuloy hanggang sa bawat pagtayo ng mga lingkod ng Diyos sa pulpito. Kalimutan natin ang oras ng Holy Spirit ngayon. Ah! 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 What a comforting! What a comforting! What a comforting! Ah! 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 Hindi ko talaga may paliwanag kung ano yung parang malamig na bumuhos sa buong buhay ko na hindi ko na mapigilan yung pag-iyak ko. Tapos doon ko nararamdaman talaga yung bawat salita na lumalabas sa bibig ng tatay. Nararamdaman ko yung pagyakap ng Lord sa buhay ko. Grabe po yung naranasan po namin na grabe pong pagluha. Halos po hindi na po kami maano sa upuan namin. Nasubsob po na yung mga kinaupuan po namin dahil po sa natanggap po namin na talaga pong inaasahan po namin na mangyari po yung glory na yon. Ibang-iba po talaga. Marami na po kaming nasubukan, pinasukan ng ministry pero ibang-iba po ang ministry ito dahil kakaiba po ang buhay po ni tatay at ang pagsama po ng Lord sa buhay po ni tatay. Yung mighty rushing wind na totoo nga na naranasan po naming lahat. Hindi mo po itong maikakaila dahil dadalawin kami ng Holy Spirit. Damang-dama po namin yung pagdalaw po niya, yung fulfillment po na talagang sobrang evident ng sinabi po ni tatay nung linggo na yung mighty rushing wind po ay talagang darating po dito sa family camp po na ito. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God, Tabaw! Layas! Sa katawan ng bawat isa. Ang init-init ng pakiramdam ko na parang may umalis. About family kasi. Grabe yung naranasan ko. Yung nanginginig na buong katawan ko. Kahit nung bumagsak ako, nanginginig pa rin. Kahit nung pinilit kong tumayo, ganun pa rin yung buong katawan ko nanginginig. Kaya sabi ko, answer prayer na ako. Sobra-sobra pa po yung tinanggap natin na totoo po yung prophecy ni tatay na para ka nang nasa langit kasi yung iyak po natin tuloy-tuloy na parang ilog na umaagos po sa ating mga mata. Tapos po napaluhod na lang po tayo kasi hindi na po natin kinakaya yung glory. Yung lahat ng words na sinasabi doon parang pinabaon ng Lord sa puso natin. Pati mga kabataan, hindi ng Diyos nakaligtaan. Sila ay puspos ng kaluwalhatian at pagdalaw ng Diyos. Naunawaan niyo kung living like you should. Panahon niyo na ngayon. Huwag niyo hintayin ang kampiting ng mga youth. Huwag niyo hintayin ang anniversary ng mga youth. Panahon na ng mga youth ngayon. Ang propesiya kahapon ay gaganapan na ngayon. Kahit na po family camp ay nabigyan po ng oportunidad ang bawat kabataan na makapunta po sa harap. And hindi po natin makakalimutan po yung propesiya po na binaba ng Lord gamit ang kanyang apostle Renato D. Garillo na isa po kami sa mga mag-win po ng mga kaluluwa. Na sa mga susunod na araw is naniniwala po tayo na makikita natin yung dakilang bagay na gagawin ng Lord sa pamamagitan ng bawat living like Jesus yun.
Bukod dito, isa sa inaabangan ng bawat pamilya ay ang pangangaral ng mga lingkod ng Diyos na talaga namang hindi lamang nagbigay ng liwanag at kaalaman, kundi ito ay 100% magpapatatag sa pagsasama, pagkakaisa at pagmamahala ng bawat pamilya. Kung merong 7 araw sa isang linggo at sa isang araw 24 oras, binabantayan mo sila ng pananalangin. Yan ang tungkulin ng nanay at tatay sa kanyang pamilya. Bantayan nyo sa pananalangin. Simpleng pananalangin na magdadala ng kaligtasan ng ating buong pamilya. Nagustuhan ko po yung way of teaching niya kasi po parang mas more on, binabagay niya po talaga sa mga tao. Like, yung pananalita niya po and mas nakaka-relate po talaga yung mga tao and mas naiintindihan po talaga yung words of God kapag siya po yung nagtuturo. Entertaining siya magturo and mas yung way niya po ng pagturo hindi siya boring kasi yung mga experiences ko parang nailalagay ko rin po sa mga teachings niya po. Ang turo ng nanay ay napakalinaw, na hindi ka antukin. Kasi yung turo talaga ni nanay, yung tumatago sa puso na para bang ikaw yung pinapatamaan. So yun, sobrang blessed ako sa turo ng nanay. Nagsasabi po siya ng katotohanan. Nagpapalaya po siya sa mga bilanggo. Pinalaya po ako ng Lord sa pamamagitan ng babae ng Diyos. Mga nararanasan po natin sa sitwasyon na ay sinasagot po ng Lord sa pamamagitan po ng pagtuturo niya. At hindi lang po siya babae ng Diyos sa salita, kundi mararamdaman mo talaga sa salita niya at sa gawa na totoong nanay po talaga siya at totoong babae ng Diyos pag nasa pulpito. Na talaga pong sinasamahan ng Panginoon ang bawat salita na lumalabas. Yung turo niya, yung sinasabi niya is mababaw lang po na maunawaan mo ng mabilis at madali dahil grabe po yung pagsama na totoo yung deliverance ministry po ng babae ng Diyos is grabe po mag-i-increase lang mag-i-increase at yun po yung nararanasan po namin sa bawat pagtayo niya kaya mapalad po tayo kasi meron po tayong Nanay Ellen na ini-raise up ng Lord para palayain, mahalin ang ating mga buhay at lahat po tayo ay makarating sa revelation ng pagiging living like Jesus katuwang po ng ating tatay sa pananampalataya. Sa turo ni nanay, sobrang napaka-gaan. Nandun din yung bigat pero nagdadala sa kalayaan natin. Grabe nga ang tawa ko, sabi ko, grabe si nanay pag nagturo, no? Lalo na personally sa kanyang karanasan. Hindi pwedeng tawaging mag-asawa ang sino man. Kahit sila'y nagmamahalan. Inaruga ng tama ang mga anak at pamilya. Hindi pwedeng tawaging mag-asawa sila na walang kasal. Nagiging mag-asawa lamang ang sino man pag siya'y naikasal na. So kahit ano pong pagmamahalan nila at mabubuting bagay na ginagawa nila, yung kanilang union is illegal. They violate the laws of God. Wala pong higit na kaligayahan na tayo ay sumasa Diyos at sumusunod sa kanyang utos. Ang living like Jesus family will always serve the Lord. Kapag ang Lord ang center ng life natin, kahit madilim ang mundo at magulo, maliwanag ang buhay niyo. Masayang pamilya. Kaya talagang matagumpay na pagpapamilya, dapat ang mag-asawa nasa Panginoon. Ang pamilya na itinayo ng Diyos ay matibay at matatag. Ang sinumang tahanan o pamilya na ang pundasyon ay puro pera, puro lakas, ay mawawasak. Pero pag ang isang pamilya ay pinagkatiwala sa Diyos at ang sentro ng pamilyang ito ay ang Diyos, matatag, matibay, tumating man ang bagyo, dilim at ulan sa inyong kinalalagyan, iingatan tayo ng Diyos. Ang bawat pamilya ay tinalaga niya sa tagumpay ng buhay.
Hindi magtatapos ang Diyos sa mga pangit na bagay dahil ang pangako niya, our victory settled in heaven forever. Isigaw nyo! Living like His family yung tagumpay nyo! Ipalakpak nyo! Italo nyo! Ilukso nyo! Ilundag nyo! Isigaw nyo! May tao ba rito? At yung mga aral at turo po kung saan pagpapatibay sa pamilya ay napakahalaga at treasure mo po talaga na revelation mula sa Lord. At syempre, sa bawat camp meeting ng bawat pamilya ay hindi mawawala ang mga masasarap na pagkain. Iba't ibang putaheng lalong nagpapasarap sa pagsasama ng bawat pamilya. At sa bawat pagmulat ng kanilang mga mata sa umaga ay sasalubungin agad sila ng presensya ng Diyos. Kasabay nga ng heavenly instrumental ay ang matamis na pagdalaw ng Diyos sa bawat pamilya. Sama-samang nananalangin at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang walang hanggang katapatan at kabutihan. Pagising ko pa lang po ng madaling araw, grabe ko yung ginawa ng Lord kasi talagang pumapatak na yung luha ko. Yung pagdalaw ng Lord talagang kakaiba. Talagang galak na galak po kami sa puso namin na maranasan po namin yung presensya ng Lord. Yung corporate prayer po namin, mas lalo pong nagkakaroon ng malaking impact sa amin. Mas lalo pong tinataas yung faith namin. Mas lalo pong pinatatag ng Lord yung relationship namin sa Kanya. Lalo siyang naglalagay ng uwaw sa puso namin na lagi namin siyang maranasan. Bumaba po yung glory ng Lord at syempre nandun po yung weeping. Nafe-feel ko po yung presence ng Lord at masaya po kasi sa kabila po ng maraming tao dito, hindi po alintana na kailangan po kahit saan po tayo. Pagising sa umaga, kailangan po ng prayer. At kakaiba po talaga sa family camp na pag umatin po tayo ng family camp, nandun po yung glory ng Lord na nagisingin tayo para manalangin. This is really the best time para mag-bonding ang bawat pamilya. Pero kung magsasama-sama sa presensya ng Diyos, it's another thing. At marami nga activities dito sa Family Camp 2026 na tsak siguradong hindi makakalimutan. Katulad na lamang ng isang musikal na pagtatanghal ng Living Like Jesus Youth na may pamagat na Ang Tagapagligtas, kung saan ang bawat tagpo ay nagpapakita ng sakripisyo at tagumpay ng Panginoong Jesucristo. Isa rin dito ay ang mga makalangit na mga awiting papurit pagsamba sa ating Panginoon na siyang nabubuhay habang panahon. Oh, hail King Jesus! Oh, hail the Savior of the world! Oh, hail King Jesus! Oh, hail the Lord of heaven and earth! Oh, hail King Jesus! Oh, hail the Savior of the world! Hindi kayang bayaran ng pera yung tinanggap namin sa Lord kasi yung totoo yung sinabi ng tatay, this is the best camp na magiging family camp po natin. Totoo po yung sinasabi ng Panginoon na ngayon na nga po yung pagbabalik kaya inaayos na niya yung mga puso natin, yung pamilya natin. Hindi matumbasan, hindi talaga mapapalitan ng pera yung binibigay talaga ng Lord sa aming buhay. Kaya yung desire namin na maligtas yung pamilya namin is pinatunayan talaga ng Lord na yung pagdalaw. Sabi ko, Lord, salamat
pati pamilya ko, pamilya namin, mag-asawa, is ligtas. Sulit na sulit po talaga. Talagang sulit na sulit. Ang family camp po na ito ay extraordinary, supernatural, at hindi mo talaga ma-experience yung ganitong klase na pagdalaw ng Lord sa iba dahil very unique and one of a kind ang ganitong klase pong gawain. Sulit na sulit po talaga. Walang kapantay po at walang kaparis nga po na family camp yung naranasan namin ngayong taon na to po. Ang family camp po na ito ay talaga nga po na kung may krisis po sa mundo, ito po ay kapayapaan po ng bawat pamilya po natin. Ang Living Like Jesus Family Camp 2026 nga na ito ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa, kundi dito ay naitayo ang pamilyang hindi natitinag at hindi nagagapi. Dahil ang pamilyang nakaangklas sa ating Panginoon ay pamilyang hindi natitibat anuman ang sitwasyon at krisis sa mundo ngayon. At higit sa lahat, nakatayo na ang pamilyang nabubuhay kagaya at kawangis ng ating Panginoong Hesukristo at handa sa kanyang muling pagbabalik. Yan ang mga kaganapan dito sa Living Like Jesus Family Camp 2026 with its theme, A Household of Faith. Hanggang sa muli, ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.